King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 757. Pagkakakilanlan ng isang hari. Zhuang Wanner. Ang walang katulad na kagandahan ay isang core na disipulo mula sa Moon Demon Palace na dating nasa Purple Saint Ruins, at siya ay kapantay ni Yeonyo ng Pure Moon Spiritual Sect. Matapos ang napakaraming taon, nakapasok siya sa Origin Core Realm, at sa kasalukuyan, sinusundan niya ang isang elder mula sa sekta upang palakasin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Nang marinig na may tumawag sa kanyang pangalan, huminto sandali si Zhuang Wanner bago tumingin sa isang casual na kabataang may kulay ube na buhok sa grupo. Malaki ang pagbabago sa hitsura at aura ni Zhao Feng pagkaraan ng mahabang panahon, at tila medyo may sakit siya. Ito ay, ikaw. Lumitaw ang takot at gulat sa mukha ni Zhuang Wanner. Ang takot sa kanyang mukha ay tila likas na dumating dahil sa ilang alaala sa kanyang isipan. Noon sa Purple Saint Ruins, naintindihan ni Zhao Feng ang Void Space ay slash at parang isang God of Slaughter. Sina Lu Tianyi, Elder Shuiyon, Grandmaster Yin Kong, at marami pang eksperto ang napatay sa bangungot na iyon. At ngayon, nasa harapan na niya ang bangungot na iyon habang nginitian siya ng binata na kulay lila ang buhok. Zhao Feng. Bakit siya nandito? Namuti ang mukha ni Zhuang Wanner nang maabyutin siya ng takot. Sa sandaling ito, isa na lang ang natitira niyang iniisip. Takbo. Kung kaya silang katayin ni Zhao Feng sa Purple Saint Ruins 7 taon na ang nakakaraan, hindi siya nang ahas na hulaan kung anong uri ng mga pagpapahusay ang ginawa ni Zhao Feng mula noon. Elder Wu, umatras. Mabilis na sabi ni Zhuang Wanner habang lumilipad siya sa hangin patungo sa misteryosong elder na may blood moon sa kanyang damit. Anong mali? Labis na naguluhan ang matanda. Hindi pa niya nakitang ganito si Zhuang Wanner. Napukaw ng eksenang ito ang atensyon ni Elder Zuli at ng iba pa. Ang isang sovereign prodigy ay natakot sa pamamagitan lamang ng 2 salita. Hihihi, gusto mong tumakas. Nanunuya si Zhao Feng habang humakbang pasulong at agad na hinaranggan ang matanda at si Zhuang Wanner. Siya ay nagbabalak na magtungo sa Moon Demon Palace mamaya pa rin. Hindi niya inaasahang magkikita sila ng ganoon kaga. Sino ka? May tame time na ekspresyon ang matanda. Bawat kilos at galaw ng kabataang nasa harapan niya ay naghahatid ng matinding pressure. Naramdaman lang niya ang ganoong bagay mula sa Grand Elders ng Moon Demon Palace noon. Dahan-daang inabot ni Zhao Feng ang kanyang kamay at idiniin ang balikat ni Zhuang Wanner. Tanging ang aura lang ng kanyang bloodline at katawan ang nagselyo sa kanyang true yuan. Ikaw. Pulang-pula at puti ang mukha ni Zhuang Wanner habang nanginginig. Wala man lang siyang kakayahan na lumaban. Ang kabataan sa kanyang paningin ay perpektong sumasabay sa kanyang mga bangungot. Tumigil ka. Umungal ang matanda habang binago ng kanyang Sovereign Lord rank aura ang kapaligiran. Ang mga nag-aaway sa ibaba ay nakadama ng hindi maipaliwanag na sensasyon at nahihirapang huminga. Sovereign Lord. Parehong tumigil din sina Patriarch Hong at Elder Zuli sa kanilang laban. Tuwang-tuwa sina Patriarch Hong at Timo. Ang hitsura pa lang ni Zhao Feng ay nakakatakot sa isang soberano, at sa isang kamay lang, nagawa niyang kontrolin ang isang soberano at ginawang kapansin-pansing magbago ang ekspresyon ng isang Sovereign Lord. Sa sandaling ito, sa pagharap sa pag-atake ng isang Sovereign Lord, ngumisi si Zhao Feng. Sa isang iglap, natakpan ng magnificent power ang matanda. Wow! Ang elder ay nagluwa ng isang subo ng dugo nang maramdaman niyang ang kanyang true yuan ay nagiging restricted, at hindi niya maisip na lumaban. Ikaw. Ang matanda ay puno ng takot, gulat, at hindi paniniwala. Mas natakot pa siya kaysa kay Zhuang Wanner. Anong nangyayari? Ang mga elite ng Canopy Great Country at ang Scarlet Moon Demonic Religion ay natulala. Si Zhao Feng ay walang ginawa kundi ang tumawa, ngunit isang Sovereign Lord ang umubo ng dugo. Ang magnificent power ay limitado sa isang maliit na lugar dahil ayaw niyang gumamit ng sobra sa kanyang soul power. Mas gusto niyang umasa sa purong layunin. Bagamat siya ay tinamaan ng cursed words of death, ang kanyang mga pag-unawa ay hindi kumukupas o humihina, tulad ng nabuhay na batang demigod. Sa pagkakasunod-sunod ng pinakamabilis na pagkalanta hanggang sa pinakamabagal, naapektuhan ng cursed words of death ang life force, true yuan,
ang kaluluwa, at ang katawan. Ang isa sa pinakamabagal na bagay na hangina ay ang Emperor Intent, na batay sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Paano ang kapangyarihang ito? Ang balat ni Zhuang Wonner ay dumampi kay Zhao Fang, kaya naramdaman niya ang magnificent power mula sa kanya. Kakaiba ang brat na iyon. Tumakbo ka. Si Elder Zuli ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Kahit ang Elder mula sa Moon Demon Palace ay walang magawa laban kay Zhao Fang. Whoosh! Siya ay naging isang bahid ng kulay dugong liwanag at mabilis na tinungo ang tubig. Bahagyang tumingin si Zhao Fang sa direksyon ni Elder Zuli. Boom! Isang layunin ang bumaba mula sa langit at dumapo kay Elder Zuli, na parabang ito ay parusa mula sa langit. Arg! Napasigaw si Elder Zuli habang ang kanyang kaluluwa ay nadurog at ang kanyang katawan ay nahulog mula sa langit. Plop! Ang bangkay ni Elder Zuli ay nahulog sa mga kagubatan sa ibaba, at ang eksenang ito ay naging sanhi ng paglamig ng kaibigan at kalaban. Isang pag-iisip lamang ang pumatay ng isang soberano. Si Patriarch Hong, Timo, at ang iba pa ay nataranta. Walang sino man sa Azure Flower Continent ang makakagawa ng ganoong bagay, kabilang ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Maaaring ito ay nagkatinginan sina Patriarch Hong at Timo at nag-isip ng isang bagay na hindi nila pinangarap noon. Sir King, kami ay pipi at humihingi ng iyong kapatawaran. Nauutol na sabi ng matanda habang si Zhuang Wonner ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas. Ang bangungot ay naging isang walang kapantay na bangungot. Isang Void God Realm King. Ang ganitong pag-iral ay kabilang sa tuktok kahit sa Kang Ocean, at ito ay umiiral lamang sa mga alamat sa Azure Flower Continent. Hari. Si Zhao Fang ay naging isang hari. Hindi katakataka na maaaring patayin ni Deputy Patriarch Zhao ang isang elder ng Scarlet Moon Demonic Religion sa isang pag-iisip lamang. Nagkagulo ang mga mula sa Canopy Great Country. Nagkatinginan sina Patriarch Hong at Timo. Bukod sa pagkabigla, may labis na kagalakan. Kailangang malaman ng isa na ang buong Azure Flower Continent ay walang kahit isang Void God Realm King. Ang Iron Blood Religion ang unang nagkaroon ng isa. Gaano ito kaluwalhati? Hindi napigilan nina Patriarch Hong at Timo na mapalad kung paano nila napili si Zhao Fang. Ang pagsilang ng isang hari ay sapat na upang ibalik ang agos ng buong kontinente, at ito ay hindi mapigilan. Hari. Natulala si Empress Qin at parang nasa panaginip siya. Hindi siya makapaniwala. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng tingin ng isang hari, wala man lang silang lakas ng loob na tumakas, si Elder Zuli ay isang perpektong halimbawa ng kung ano ang mangyayari. Sir King, kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, sabihin mo lang sa akin. Mapait na sabi ng matanda. Sa puntong ito, inalis ni Zhao Fang ang kanyang magnificent power, ngunit ang matanda at si Zhuang Wonner ay hindi nang ahas na mag-isip pa. Mananatili si Zhuang Wonner habang babalik ka sa Moon Demon Palace, at kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag sa loob ng susunod na 100 araw, papatayin ko siya at aalisin ang buong Moon Demon Palace sa Kang Ocean. Nagsalita si Zhao Fang sa mabagal na tono. Nang marinig ito, nanginig ang puso ng matanda, lalo na nang marinig niya ang huling linyang iyon tungkol sa pag-alis ng Moon Demon Palace mula sa Kang Ocean. Sa pagharap sa malamig at mapagpasyang boses ni Zhao Fang, ang elder ay may katawa-tawa na pakiramdam, na parabang may kakayahan si Zhao Fang na gawin iyon. Sa totoo lang, kahit na bumaba ang lakas ni Zhao Fang sa ilalim ng Void God Realm, hindi masyadong mahihirapan ang pagsira sa Moon Demon Palace dahil hindi mawawala ang kanyang mga intent, at ang paghina ng kanyang Emperor Intent ay napakabagal. Higit pa rito, tinansya ni Zhao Fang na magkakaroon pa ng 1 buwan ng 2 bago siya bumaba sa ilalim ng Void God Realm. Pupunta agad ako. Sana ay hindi saktan ni Sir King si Wonner. Huminga ng malalim ang matanda. Alam niya na wala siyang kakayahan na makipag-ayos sa isang Void God Realm King. Whoosh! Ang matanda ay naging isang bahid ng liwanag at mabilis na tumakbo patungo sa walang limitasyong karagatan. Ang mukha ni Zhuang Wonner ay maputlang puti at puno ng kawalan ng kakayahan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niyang wala na sa kanyang kontrol ang kanyang kapalaran. Ang mga elite ng Scarlet Moon Demonic Religion ay sumuko o napatay.
Ang isang labanan na maaaring yumanig sa langit ay natigil ng isang pag-iisip ng isang hari. Si Zhao Feng ay hindi masyadong interesado sa nangyari pagkatapos. Medyo hamina ang lakas ko. Hindi napigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga. Bagamat sa kasalukuyan ay mayroon pa rin siyang kapangyarihang labanan ng isang emperor, ang kanyang kaluluwa, True Yuan, at bloodline ay mas mahina kaysa dati. Nang marinig iyon, ang mga mukha ni Patriarch Hong, Timo, at kumpanya ay kumaibot, at si Zhuang Wonner ay hindi nakaimik. Tila si Zhao Feng ay wala pa sa kanyang tuktok, ngunit siya ay tamad na magpaliwanag. Ang paghina ng kanyang lakas ay malinaw na nagpaalala sa kanya kung bakit siya narito. Pagkatapos ay agad siyang nagpaalam kina Patriarch Hong at Timo. City Lord Liu. Ang tingin ni Zhao Feng ay damapo sa Flooding Lake City Lord. Dinala siya ni Zhao Feng at ni Zhuang Wonner patungo sa direksyon ng Six Warlock Tower. Sa daan, tinawag ni Zhuang Wonner ang kanyang mga espiritual na alagang hayop upang kunin sila. Ang Flooding Lake City Lord ay tumingin kay Zhao Feng na may masalimuot na emosyon. Hindi niya inaasahan na ang brat na pinilit niyang pakasalan ang kanyang anak ay naging isang maalamat na figure. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa tungkol sa kinaroroonan ni Liu Qingxin at kung buhay pa ba siya o hindi. Pagkalipas ng ilang oras, isang 6 na panig na tore ang nakita. Tahimik na nakaupo ang isang elder sa ika-49 na palapag ng Six Warlock Tower nang dumating si Zhao Feng. Meow. Isang kulay pilak itim na malaking tamad na pusa ang lumitaw sa ilalim ng tore at tumingin sa papalapit na itim na tuldok. Narito ang panauhin. Dahan-daang nagsalita ang sage. Parang kanina pa siya naghihintay. Whoosh! Kasabay nito, isang halimaw ang dumaong. Manatili ka rito. Utos ni Zhao Feng kay Zhuang Wonner na manatili sa ibaba ng tore. Napahiya si Zhuang Wonner. Siya ay isang henyo sa Origin Core Realm at ngayon ay isa na lamang bantay. Sa totoo lang, ayaw lang ni Zhao Feng na malaman ni Zhuang Wonner ang ilan sa kanyang mga sikreto. Panginoon, sa ganitong paraan. Isang babaeng pari mula sa tore ang umakay kay Zhao Feng. Meow. Meow meow. Sa ika-49 na palapag, ang maliit na paws ang magnanakaw at ang malaking tamad na pusa ay parehong ngumisi nang makita ang isa't isa. Ang mga mata ng sage ay kumislap nang mapunta sila kay Zhao Feng. Cursed. Words. Of. Death. Mabagal ang boses ng sage habang isa-isa niyang binibigkas ang bawat salita. King of Gods, Kabanata 758. Resolusyon. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Ito ang unang taong nakilala niya pagkatapos ng Pursuit of Death na nakakita na nasa kanya ang Cursed Words of Death, at nakita pa ito ng tao sa unang tingin. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na bahagyang umasa. Parang nakahanap na siya ng tamang tao. Kung wala na, alam man lang ng sage ang tungkol sa Cursed Words of Death. Gayunpaman, nang magsalita ang sage, ang kanyang ekspresyon ay solemna. Sage, mukhang alam mo ang tungkol sa Cursed Words of Death. Hindi maiwasang magtanong ni Zhao Feng. Natahimik sandali si Sage na parang nag-iisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang kanyang mga mata, na tila lumipas na sa panahon, ay tumingin sa langit. Ang Cursed Words of Death ay nagmula sa numerong 2 lahi ng 10,000 ancient races, ang Ancient Shaman Race, at ang presyo ng pag-activate. Ang kasanayang ito ay kamatayan. Kung mas malakas ang gumagamit, mas nakakatakot ang kapangyarihan nito. Noong ginamit ito ng mga eksperto ng Shaman Race sa Ancient Era, kahit ang mga Diyos na may 10,000 ancient races bloodline ay hindi nakaligtas. Nang marinig iyon, nanginig ang puso ni Zhao Feng. Tila mas nakakatakot ang Cursed Words of Death kaysa sa inaasahan niya. Kahit na ang mga Diyos na may 10,000 ancient races ay hindi nakaligtas. Kaya pala humihina na rin ang kanyang Mystic Ice-Scaled Race bloodline. Ang Ancient Shaman Race ay halos ganap na nawala sa fan universe, ngunit mayroon pa ring mga tao na nagsasaliksik ng kanilang mga diskarte. Kahit na ang kapangyarihan ng kanilang mga kasanayan ay maaaring hindi kasing lakas ng kapag sila ay ginamit ng Ancient Shaman Race, hindi sila dapat maliitin. Sa pagsasalita hanggang doon, ang sage ay tumingin ng may pagtataka kay Zhao Feng. Ang Emperor of Death, sabi ni Zhao Feng. Emperor of Death, gaya ng naisip ko. Sa buong Kang Ocean,
ang kanyang karunungan sa kaluluwa ay umabot na sa rurok, at higit sa lahat, mayroon siyang Eye of Death, isang makapangyarihang bagay na maaaring magpahusay sa cursed words of death. Bumantong hininga ang sage. Kinailangang aminin ni Zhao Feng na ang kapangyarihan ng Emperor of Death sa kaluluwa ay higit na lumampas sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, nakilala niya ang God's spiritual eye ni Zhao Feng, isang tunay na mata na antas ng Diyos, at ganap na natugunan. Kung ito ay kahit sino pang Emperor-level figure, hindi nila magagawang talunin ang Emperor of Death o habulin siya, lalo pa siyang patayin. Kahit ang mga Sacred Lord ay ayaw na masaktan ang Emperor of Death. Maaari ko bang tanungin ang sage? Ano ang maaari kong gawin upang malutas ang mga cursed words of death? Tumibok ang puso ni Zhao Feng. May ilang mga pamamaraan, ngunit karamihan ay may mahigpit na mga kinakailangan. Huminto sandali ang sage, at si Zhao Feng ay tumutok sa pakikinig. Hindi niya inaasahan na mismong ang sage ang magresolba sa cursed words of death, ngunit kilala siya sa kanyang karunungan at sa kanyang kahusayan sa Tao of Life, Entertainment, at Charm. Inaasahan lamang ni Zhao Feng na mabibigyan siya ng sage ng ilang mga tip at payo. Ang unang paraan ay upang mahanap ang mata ni Samsara. Ang mata na ito ay maaaring kontrahin ang mga cursed words of death sa isang tiyak na antas. Mata ni Samsara. Isa sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Tuwang-tuwa ang puso ni Zhao Feng. Hindi bababa sa mayroong ilang paraan upang malutas ang mga cursed words of death. Gayunpaman, tila ang Eye of Death at ang Eye of Destiny lamang ang lumitaw sa Kang Ocean noon. Hindi pa nakita ang mata ni Samsara. Tila, ang mata ni Samsara ang pinakabihirang sa 8 uri. Ang pangalawang paraan. Dahil balanse ang lahat sa mundo, kung mayroong mga cursed words of death, mayroon ding blessed words of death. Mahinang ngumiti ang sage. Blessed words of death. Agad na naunawaan ni Zhao Feng at nagsalita. Ang blessed words of death at ang cursed words of death ay parang tubig at apoy, buhay at kamatayan. Magkasalungat sa bawat isa. Tama iyan. Tumango ang sage sa kanyang ulo. Ang blessed words of death ay ang pinakamadaling paraan upang malutas ang cursed words of death. Gayunpaman, ang teorya sa likod ng blessed words of death ay kapareho ng cursed words of death. Pareho silang mga pamamaraan ng words of death. Ibig sabihin, magagamit lang ang mga ito pagkatapos mamatay ang isa. Mahinang umiling ang sage, at umiling si Zhao Feng sa pag-unawa. Ang blessed words of death ay nangangailangan din ng gumagamit na mamatay, kung kaya't ang gayong kasanayan ay napakalangit na lumalaban. Sa madaling salita, ang lakas ng kaluluwa ng gumagamit ay dapat na hindi bababa sa kapantay ng Emperor of Death, at kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili upang ma-activate ang blessed words of death at kontrahin ang cursed words of death ni Zhao Feng. Kahit na makahanap sila ng isang taong handang gawin ito, malamang na walang sino man sa buong Kang Ocean na may lakas ng kaluluwa na katumbas ng Emperor of Death. Ang ikatlong paraan ay ang pagtakas sa iyong shell. Sa tingin ko ito ang pinakaangkop na paraan para sa iyo, at ito ay talagang magagawa. Inspection ng sage kay Zhao Feng. Oh, muling nagliwanag ang apoy ng pag-asa sa mga mata ni Zhao Feng. Ang pagtakas sa iyong shell ay gagana lamang kung may bahagi sa iyong sarili na hindi apektado ng cursed words of death. Sabi ng sage. Hindi apektado. Agad na naunawaan ni Zhao Feng ang teorya sa likod nito. Siya nga ay may bahagi na hindi naapektuhan. Kahit na humihina ang kanyang lakas ng kaluluwa, ang mismong God's spiritual eye ay hindi naapektuhan ng mga cursed words of death. Ang pinakasentro ng asol na lawa na konektado sa Ancient Dream Realm ay ganap na ipinagbabawal. Bukod doon, ang lugar kung saan nakaimbak ang God Tribulation Lightning ay hindi rin naapektuhan ng cursed words of death. Hayaan ang hindi apektadong bahagi na mabuhay habang ang iba pang mga bahagi ay mamatay sa cursed words of death, ito ay tumatakas mula sa iyong shell. Ang isang maliit na bilang ng mga natatanging pag-iral ay maaaring gumamit ng pamamaraang ito. Naniniwala ako na ikaw, na may 9th God Eye, ay kayang subukang gawin ito. Nakangiting sabi ng sage. Ang tatlong paraan sa itaas ay payo ng sage. Ang unang dalawa ay nangangailangan ng tulong sa labas habang si Zhao Feng ay maaaring subukan ang pangatlo ng mag-isa. Ang ikatlong paraan ay nagsasangkot ng pagnanakaw ng isa pang katawan tulad ng Emperor of Death,
ngunit ito ay lubhang mapanganib, at kailangan kong talikuran ang aking bloodline at paglilinang. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang pinaka-perpektong paraan ay ang pangalawa, ang Blessed Words of Death. Maaari nitong ganap na maalis ang Cursed Words of Death nang hindi siya nawawalan ng anuman, ngunit sa parehong oras, ang pamamaraang ito ay may pinakamahigpit na kinakailangan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, mayroon man lang si Zhao Feng na mapagpipilian, at mas marami siyang alam kaysa dati. Salamat sa iyong payo. Lubos na nagpapasalamat si Zhao Feng. Ang iba ay hindi masyadong malalaman. Masyadong seryoso ang little friend. Mapait na umiling ang sage. Mayroon kang ninth god ay pati na rin ang walang limitasyong potensyal. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na mababago ni Chengsen ang kanyang kapalaran, at namatay siya bago mag-16 na taong gulang. Chengsen. Tumalon ang puso ni Zhao Feng at ng Flooding Lake City Lord nang simulan nilang talakayin ang pangalawang dahilan kung bakit sila naririto. Agad na sinabi ni Zhao Feng sa sage ang kanyang karanasan sa Fanlun Ancient Sound Palace. Kung tama ang mga kalkulasyon ko, 8 taon na ang bagong buhay ni Chengsen. Bumungad sa mukha ng sage ang ginhawa. Nang marinig iyon, nagsimulang bahagyang maunawaan ni Zhao Feng kung ano ang bagong buhay. Dapat ay nakilala mo na ang isang tao na may bagong buhay, ngunit ang taong iyon ay hindi nagawang maunawaan ang kapalaran ni Fanlun at baguhin ang kanilang kapalaran. Misteryoso ang boses ng sage. May nakilala siyang ganyang tao dati. Hindi maalala ni Zhao Feng kung sino iyon. Sage, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang Chengsen? Hindi naiwasang magtanong ng Flooding Lake City Lord. Nais ding malaman ni Zhao Feng ang kanyang lokasyon. Zhao Feng, kung ito ay nakatakda, makikita mo muli si Liu Chengsen. Kung gusto mong hanapin ang kanyang kinaroroonan, kailangan mong hanapin ang mata ni Samsara. Mas lumawak ang ngiti ng sage. Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang marami pang alam ang sage ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya. Ang mata ni Samsara na naman. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na hindi makapagsalita nang maisip niya ang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Ang mata ni Samsara ay lumitaw minsan sa Continent Zone 12 ng millennia na ang nakalipas. Sabi ng sage. Continent Zone. Bulong ni Zhao Feng. Alam niyang tiyak na pupunta siya doon minsan. Sa 6 Warlock Tower, si Zhao Feng ay natulala saglit bago nagpaalam sa sage. Pakiramdam niya ay napuno ng misteryo ang sage, at hindi niya ito makita. Sa ika-49 na palapag, pinaalis ng sage si Zhao Feng gamit ang kanyang mga mata. Meow. Humikab ang malaking tamad na pusa. Ang isang maliit na Azure Flower Continent ay puno ng ganoong kapalaran, ngunit hindi ito ang sentro ng buhay. Bulong ng sage. Nang maglaon sa araw na iyon, ikinalat ng sage ang 6 Warlock Tower at umalis kasama ang malaking tamad na pusa. Mula noon, ang sage ay naging isang alamat. Hindi na siya bumalik, ngunit ang kanyang pagiging misteryoso ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Azure Flower Continent. Kalahating buwan pagkatapos umalis ang sage, isang elder mula sa Scarlet Moon Demonic Religion ang namuno sa isang grupo ng mga elite at dumating sa 6 Warlock Tower, ngunit ito ay walang laman. Tulad ng inaasahan ng sage. Pumunta ako dito sa ilalim ng utos ng Patriarch na hulihin siyang buhay, ngunit tumayo ang elder sa tore ng mahabang panahon bago umalis. Gayunpaman, tulad ng kanilang paglalakbay ng ilang daang milya. Whoosh! Isang maliwanag na kulay kahel na liwanag ang lumipad mula sa walang limitasyong karagatan at nagradiated ng aura na naging dahilan upang hindi makahinga ang iba. Ang bagong dating ay isang kabataang may itim na buhok, at ang kanyang mga mata ay parang madilim na kalangitan. Ang bawat kilos niya ay naglalaman ng walang kapantay na layunin at paniniwala. Sino ta? Nakilala ng elder ang kabataan sa lalong madaling panahon. Medyo pamilyar ang taong ito. Siya yon. Yu Tianhao. Isa sa napakahusay na kamanghamanghang henyo mula sa huling Sacred True Dragon Gathering. Umiyak ang ilang elite mula sa Scarlet Moon Demonic Religion. Mga tao ng Scarlet Moon Demonic Religion. Tatapusin ko sila pagkatapos. Nakangiting sabi ni Yu Tianhao habang dahan-daang itinaas ang kanyang palad, at isang kulay kahel na liwanag ang bumalot sa lahat sa loob ng ilang milya. Arg!
Ang ilang dosenang elite ng Scarlet Moon Demonic Religion, kasama ang Elder, ay naging alikabok. Sa isang galaw lang, winasak niya ang mga ekspertong ito ng Scarlet Moon Demonic Religion, kabilang ang isang sovereign. Zhao Fang, pakiramdam ko ang iyong aura ay naririto kamakailan. Tumayo si Yu Tianhao habang umiihip ang itim niyang buhok sa hangin. Sa kanyang unparalleled heaven battling bloodline at sa kanyang instinct, tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Ang pagsunod sa direksyon at pagdaan sa kalawakan ay isang malayong lugar sa hilagang kontinente, ang 13 bansa. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay nasa 13 bansa. King of Gods, Kabanata 759. Tatlong dakilang hari. Sa Cloud Country, si Zhao Fang ay lumutang sa hangin sa itaas ng tuktok ng Sky Moon Mountain at tumingin pababa sa Broken Moon Clan. Ang eksenang ito ay nagparamdam sa kanya ng kapayapaan at kalmado. Marami pa ring pamilyar na mukha kahit makalipas ang maraming taon. Noon, sila ay mga disipulo sa pinakaibaba ng angkan, ngunit ngayon ay bahagi na sila ng Middle Upper Echelon. Nakita ni Zhao Fang si Lin Fan, na dating number 1 outer disciple, at isa na siyang Vice Division Leader sa Half-Step True Spirit Realm. Ang dating mahiyain na si Ran Xiaoyuan ay naging isang elder. Sina Yang Qingshan at Nan Gongfan, ang iba pang mga disipulo ni Lord Guanzhen, ay naging regulator na ngayon. Ang kabuoang lakas ng Broken Moon Clan ay maihahambing na ngayon sa isang kalahating bituin na kapangyarihan, at mayroong higit sa 20 True Spirit Realm Elders o Division Leaders. Sa isang sulok ng Broken Moon Clan, isang lalaki ang lasing, ngunit walang sino man sa 13 bansa ang nang-ahas na maliitin siya. Siya ang True Lord rank expert na nagbabantay sa Broken Moon Clan, True Lord Tai Xiao. Ang isa pang True Lord rank sa Broken Moon Clan ay si Lin Tong, na mayroong Heavenly Absent Eyes. Ang dalawang True Lord rank na ito ay inalipin ni Zhao Fang o kailangang pumirma ng kontrata sa dugo. Sa totoo lang, may naramdaman silang dalawa nang bumalik si Zhao Fang sa Azure Flower Continent. Ang pandaman ni Lin Tong ay nagmula sa kanyang Dark Heart Seed habang ang senses ni True Lord Tai Xiao ay nagmula sa Blood Contract. Junior Marshal Brother Zhao. Boses ng isang lalaki ang tumunog mula sa malapit. Ang bagong dating na ito ay ang Clan Master ng Broken Moon Clan, at sikat siya sa 13 bansa. Senior Marshal Brother Yang. Mahinang ngumiti si Zhao Fang. Siya at si Yang Gan ay parehong mga disipulo ng unang elder, at mayroon silang medyo mas mabuting relasyon kaysa sa iba pang mga tao sa angkan. Junior Marshal Brother Zhao, mukhang iba kapag katapos bumalik sa oras na ito. Sabi ni Yang Gan sa kakaibang tono. Ang impresyon ni Zhao Fang sa kanyang isipan ay na si Zhao Fang ay gumugol ng bawat minuto sa paglilinang, ngunit si Zhao Fang ay narito ng higit sa 10 araw at gayon pa man ay kumilos ng napakapayapa. Si Zhao Fang ay hindi kailanman nagtanim pagkatapos bumalik, at tinitingnan ang kanyang may sakit na mukha, tila siya ay isang taong may sakit na bumalik sa kanilang tahanan. Ngumiti si Zhao Fang ngunit hindi nagpaliwanag ng anuman. Naglakad-lakad lang sila ni Yang Gan sa Broken Moon Clan. Pagbati, Clan Master. Ang ilan sa mga miyembro o disipulo ng angkan ay yumuko sa daan, at ang ilan sa mga mas bagong disipulo na hindi nakakilala kay Zhao Fang ay nag-inspeksyon sa kanya ng may pagkamausisa. Ang mga mata ng mga matanda na nakakakilala kay Zhao Fang ay puno ng paggalang at paghanga na higit sa kanilang paggalang kay Yang Gan. Nakita ni Zhao Fang si Old Zhang at Old Guan sa daan at nakipaglaro sa kanila ng chess habang pinag-uusapan din ang nakaraan. Ang dalawa ay nakaramdam pa rin ng panghihinayang na si Zhao Fang ay hindi pumunta sa landas ng paggawa ng mga table tasks o paggawa ng mga array. Sa gabi, dumating sina Zhao Fang at Yang Gan sa lugar ng First Elder. Ang braso na nawala ng First Elder ay napalitan ng pilak berdeng metal na braso, ang Wheel of Light and Darkness, na ibinalik ni Zhao Fang noong nakaraan. Ngayon na ang First Elder ay kalahating hakbang na lang ang layo mula sa True Lord rank, gamit ang Wheel of Light and Darkness na ito, maaari niyang labanan ang mga nasa True Lord rank. Hindi naisip ni Zhao Fang ang pagpapalaki ng kultibasyon ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang landas ng paglilinang ay nakakapagod at mapanganib, at hindi lahat ay angkop na pumasok sa labas ng mundo. Minsan, ang pagiging palaka sa ilalim ng balon ay isang pagpapala. Siyempre,
dinala niya ang kanyang dalawang amo at magulang ng parehong regalo para sa bawat isa sa kanila, Immortal Springs Wine. Ang Immortal Springs Wine ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 1,000 taon, at sa tulong ng Immortal Springs Wine, ang haba ng buhay ng First Elder at ng iba pa ay lalampas sa mga nasa Origin Core Realm. Fenger, ang Cloud Country ay hindi talaga apektado ng Scarlet Moon Demonic Religion, ngunit sana ay magawa mo ang iyong bahagi upang pigilan sila. Nagsalita si First Elder. Batay lamang sa katotohanang maaaring ibalik ni Zhao Feng ang isang bagay tulad ng Immortal Springs Wine, tiyak na naabot niya ang hindi maisip na antas. Master, huwag kang mag-alala. Ipinadala ko na ang aking alipin upang kunin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Humigop si Zhao Feng ng top tier na alak mula sa labas ng mundo. Meow meow. Niyakap din ng munting pas ang magnanakaw ang bote at tila lasing. Nagkatinginan sina Elder at Yanggan ng may gulat. Isang alipin lang ni Zhao Feng ang nagawang sakupin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Gayunpaman, alam nila na si Zhao Feng ay hindi mayabang. Marahil ay wala man lang karapatan ang Scarlet Moon Demonic Religion para kay Zhao Feng na kumilos ng personal. Sa ikalawang araw, umalis si Zhao Feng sa Broken Moon Clan at nakipagkita kay Old Su mula sa Dragon Killing Alliance. Bagamat ang 13 bansa ay isang backwater area, ang kanilang kabuuang lakas ay hindi dapat maliitin. Sa gitna nila, kontrolado ng Dragon Killing Alliance ang mga teritoryo ng dalawang malakas na bansa noon, ngunit ang kanilang pangunahing punong tanggapan ay nasa Cloud Country. Naunawaan ni Zhao Feng kung paano naapektuhan ng Scarlet Moon Demonic Religion ang Cloud Country mula sa Old Su. Dahil ang Cloud Country ay mahirap at malayo, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay walang pakialam dito, lalo na't ang mga puwersa ng Skeletal Division Leader ay naalis na ni Zhao Feng sa nakaraan, kaya ito ay lubos na mapayapa. Magkakaroon ng paminsan-minsang tao, ngunit sila ay papatayin ng Dragon Killing Alliance. Sa susunod na ilang araw, sinamahan ni Zhao Feng ang kanyang mga magulang at si Lord Guanzhen. Lahat ng nakakakilala kay Zhao Feng ay nakaramdam ng kakaiba. Kailan naging napaka-relax ng cultivation maniac na ito? Ang huling oras ko ay ginugol sa aking master, mga magulang, mga martial brothers at sisters, at mga kaibigan. Tumingin si Zhao Feng sa kalangitan sa kadiliman. Matapos tapusin ang lahat dito, pupunta si Zhao Feng sa Continent Zone, at lahat ng nasa Azure Flower Continent ay magiging mas malayo sa kanya. Bago niya gawin iyon, nais ni Zhao Feng na samahan ang mga taong kinalakihan niya. Sa isang kisap mata, 1 o 2 buwan na siyang nanatili rito. Naglakbay si Zhao Feng sa 13 bansa, ngunit higit sa lahat ay pinuntahan niya ang mga lugar kung saan mayroon siyang mahahalagang alaala. Sa panahong ito, nagpunta pa siya sa Sun Feather City at Greenleaf Village. Gumamit din siya ng kakaibang paraan para makapasok sa Floating Crest Palace. Sa Floating Crest Palace, ang pamana na ito ay wala na sa mga mata ni Zhao Feng. Sinabihan ng maliit na pas ang magnanakaw si Zhao Feng na pumunta sa lugar kung saan niya natagpuan ang itlog at balabal. Mayroon pa ring maliit na halaga ng mga kayamanan dito na medyo bihira para sa mga sovereign, at nahulaan ni Zhao Feng na ang may-ari ay hindi bababa sa kalahating hakbang na hari. Mukhang nagkataon lang ang maliit na magnanakaw na pusa na napisa mula sa isang itlog. Bulong ni Zhao Feng. Ang may-ari ng Floating Crest Palace ay mahilig mangolekta ng mga bagay, at anumang bagay na ginawa mula sa mga espesyal na materyales o na hindi masuri ay inilagay din sa kanyang koleksyon. Maraming magagandang collectible dito, ngunit hindi kinuha ni Zhao Feng ang alinman sa mga ito. Sa kabaligtaran, nagdagdag pa siya ng ilang kayamanan sa Floating Crest Palace. Ang ilan sa mga samsam ng digmaan mula sa mga sovereign at kings ng outside world ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para kay Zhao Feng, kaya iniwan na lang niya ang mga ito sa Floating Crest Palace. Sa araw na ito, si Zhao Feng ay nakahiga sa isang burol sa Broken Moon Clan nang bigla siyang may naramdaman. Naramdaman ni Zhao Feng ang ilang king aura na bumaba sa Azure Flower Continent bago mabilis na nawala. Hihihi, sa wakas nandito na sila. Bahagyang tumawa si Zhao Feng habang nawala ang kanyang nakaka-relax na ekspresyon. Whoosh! Ang figure ni Zhao Feng ay kumislap at nawala sa Broken Moon Clan. Ilang sandali pa,
natagpuan ni Zhao Fang ang kaakit-akit na batang babae na nakapula, si Zhuang Won'er. Si Zhao Fang, ang Grand Elder ng Moon Demon Palace ay dumating na sa Azure Flower Continent at gusto kang makausap. Hawak ni Zhuang Won'er ang isang token ng komunikasyon at maingat na sinabi. Oh, para lang mag-usap. Nagdadala ba ang Moon Demon Palace ng 3 hari para lang mag-usap? Ngumiti si Zhao Fang, at si Zhuang Won'er ay biglang natahimik. Ang Moon Demon Palace ay mayroon lamang isang Void God Realm King. Kung gusto lang nilang mag-usap ng mapayapa at totoo, hindi iimbitahan ng Moon Demon Palace ang Void God Realm Kings ng iba pang puwersa. Palihim na sumulyap si Zhuang Won'er kay Zhao Fang at nalaman niyang casual pa rin siya. Ang Grand Elder ay kasalukuyang nasa Sacred Alliance. Dagdag ni Zhuang Won'er. Sige. Walang pag-aalinlangan na palom ni Zhao Fang sa mga nasa Cloud Country at umalis kasama si Zhuang Won'er. Nang dumaan sila sa Canopy Great Country, nalaman ni Zhao Fang na ang sitwasyon ng Azure Flower Continent ay nagbago ng malaki. Kinuha ng Skeletal Division Leader ang malaking bilang ng mga elite mula sa Scarlet Moon Demonic Religion at pinatay ang lahat ng hindi sumunod sa kanya. Sa pamamagitan ng Dark Heart Seed, alam ni Zhao Fang na kinuha ng Skeletal Division Leader ang Scarlet Moon Demonic Religion forces sa Western at Southern continents at kasalukuyang umaatake patungo sa Center Continent, nakikipaglaban sa mga puwersa ng pangunahing punong tanggapan ng Scarlet Moon Demonic Religion. Walang nakayanan ang Ghost Corps Cursed Array. Ang Skeletal Division Leader ay gumamit lamang ng higit sa 100 sinumpaang Ghost Corpses at nagawa pa ring lampasan ang Azure Flower Continent. Sa puntong ito, sa ilalim ng mga pag-atake ng Sacred Alliance at ng Skeletal Division Leader, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay umatras. Bukod sa hindi alam ang lokasyon ng kanilang Patriarch, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay halos ganap na nawasak. Sa araw na ito, dumating si Zhao Fang sa Center Continent sa Sacred Alliance. Nararamdaman ni Zhao Fang ang maraming makapangyarihang aura mula sa malayo. Ang pinakamalakas sa kanila ay 3 King Aura, at ang natitirang mga aura ay pawang mga eksperto sa Origin Core Realm ng 10 Great Clans. Sa loob ng isang malaking bulwagan. Sa pag-uulat kay Grand Elder, sina Zhao Fang at Zhuang Won'er ay dumating na. Mensahe at yumoko ang Elder na may Blood Moon sa kanyang damit. Sa pinakasentro ng bulwagan ay hindi ang Palace Lord of the Sacred Alliance o ang kanilang mga pangunahing miyembro, kundi 3 kumikinang ng magnificent power. Ang pinakakaliwang glow ay isang golden skeleton, at ang pinakakanang glow ay isang demonic Dao expert na napapalibutan ng itim. Sa pinakagitna ay isang purong babae na tila isang diyosa, at pinigilan ng kanyang aura ang 2 pang hari. Ang 3 kahangahangang pag-iral na ito ang nagpatahimik sa buong Sacred Alliance, at ang Heaven Earth Yuan Chi sa lugar na ito ay tila nagyelo. Nasa ibaba nila ang ilan sa mga upper echelon na miyembro ng Sacred Alliance, kabilang ang Deputy Palace Lord, Sovereign Yu Xingchen, at Beiyan Dao. Gayunpaman, wala sa mga soberanong ito ang nangahas na huminga ng malakas, at puno sila ng takot. Ang 3 haring ito ay nagmula sa Tianlo Islands, ngunit narito sila ngayon para sa ilang kadahilanan. Ano ang ginawa ni Zhao Fang para dumating ang 3 hari? Hindi mapalagay ang mataas na antas ng Sacred Alliance. Sa likod ng Sovereign Yu Xingchen ay nakatayo ang isang lalaking may itim na buhok, at ang kanyang mga mata ay parang mga bituin. Bakas sa mukha ni Yu Tianhao ang kawalang kasiyahan at galit habang nababagot sa kanya ang magnificent pressure of a king, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. However, huwag kang padalos-dalos. Ang pag-iisip lamang ng sinuman sa 3 haring ito ay maaaring matukoy kung ang Azure Flower Continent ay nabubuhay o namamatay. King of Gods, Kabanata 760. Negosasyon. Ang magnificent power ng 3 hari ay nagpatahimik sa bulwagan. Ang pinakamataas na echelon ng Sacred Alliance ay pawang mga sovereigns ng Azure Flower Continent, at marami sa kanila ay nagmula sa 10 Great Clans, ngunit wala sa kanila ang nangahas na huminga ng malakas sa sandaling ito. 3 Void God Realm Kings ang bumaba sa Azure Flower Continent, at sa likod nila ay may makapangyarihang 2 star na sekta. Ang lahat ng ito ay dahil inagaw ni Zhao Fang ang isa sa mga walang katulad na prodigy ng Moon Demon Palace, na isang inapo ng Grand Elder. Umupo ang 3 hari sa harap ng bulwagan. Walang makakakita sa kanilang hitsura.
Tahimik silang naghihintay at hindi sinasadyang ilabas ang kanilang aura, ngunit ang kapaligiran ay solemn na. Sa humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya, ang tunog ng paglipad ay lumitaw, at isang lalaki at babae ang lumapag sa bulwagan ng ilang hininga mamaya. Sila ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng isang may sakit na purple-haired na kabataan at isang kaakit-akit na babae. Zhao Feng. Bulalas ng mataas na echelon ng Sagradong Alyansa. Panay ang lakad ng lalaki at babae sa bulwagan. Si Zhao Feng ay lumakad ng buong kumpiyansa samantalang si Zhuang Wonner ay bahagyang hindi mapalagay, ngunit siya ay nagpakawala ng hininga nang makita niya ang tatlong hari. Gayunpaman, hindi pa rin siya nang ahas na gumawa ng anuman. Alam ni Zhuang Wonner na naramdaman na ni Zhao Feng ang tatlong aura ng hari noon pa man, ngunit dumating pa rin siya. Hindi siya maniniwala kung walang maaasahan si Zhao Feng. Zhao Feng, nagkita na tayo sa wakas. Isang magandang boses ang narinig mula sa gitnang hari. Ito ay isang babae na dalisay at banal. Ang bawat kilos niya ay tila nanggaling sa isang diyosa. Saint Moon Aunt Goddess. Tumingin si Zhao Feng sa babae at walang emosyong sinabi. Ang babaeng tiningnan niya ay nagpaalala sa kanya kay Ye Yanyo mula sa Purple Saint Ruins. Si Ye Yanyo ay disipulo ng Saint Moon Aunt Goddess, at nakita niya ang imahe nito noong ginamit ni Ye Yanyo ang Void God Protection. Sa loob ng malaking bulwagan, ang pakikipagpalitan ni Zhao Feng sa Saint Moon Aunt Goddess ay nagdulot ng kaguluhan. Saglit na nagtama ang mga titig ng dalawa sa isa't isa. Matalim ang titig ni Zhao Feng at tila may kakayahang makakita sa kaluluwa ng isang tao, samantalang kalmado ang Saint Moon Aunt Goddess. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita ng tatlong hari si Zhao Feng, hindi nila siya agad ginulo o inatake. Ang palitan ng dalawang panig ay mas kalmado kaysa sa inaasahan nila, na para silang magkaibigan na ilang taon nang hindi nagkita. Tumayo pa si Zhuang Wonner sa likod ni Zhao Feng. Napaka-weird ng atmosphere na ito. Ang mga nakatataas na echelon ng Sacred Alliance ay nagkatinginan lahat at may kanya-kanyang hula. Hindi mahirap makita na ang tatlong hari ay nag-iingat kay Zhao Feng. Posible kayang totoo ang chismis. Naging hari ba si Zhao Feng? Ngunit kahit na mayroon siya, kaharap niya ang tatlong nakatatandang hari na may 2 star na sekta sa likuran nila. Si Zhao Feng pa rin dapat ang The Hado. Zhao Feng. Ang ekspresyon ng demonic Dowking ay mabangis. Nabalitaan ko na inagaw mo ang isang core na disipulo ko at nagbanta pa na wawasakin ang Mondemon Palace. Biglang naging tense ang atmosphere. Ang hari ng demonic na daw ay nakasuot ng lumang itim na baluti at may iskarlate itim na hubog na simbolo ng buwan sa kanyang noo. Isang kahangahangang kapangyarihan ng demonic daw ang tumakip sa bulwagan, at ang mga puso ng lahat ng nakatataas na echelon mula sa Sacred Alliance ay tumalon. Tama, sinabi ko nga. Sana ay mabigyan mo ako ng magandang paliwanag kung bakit nakontamina ng iyong sekta ang Azure Flower Continent. Tumayo si Zhao Feng habang nasa likod ang kanyang mga kamay at dahan-daang naglakad. Junior, huwag mong isipin iyon, dahil lang sa naging hari ka, matatakot sa iyo ang Mondemon Palace. Ang demonic Dowking ay umungal. Hihihi, anong yabang? Kakaibang tawa ang gininto ang kalansay ng Blackcliff Palace. Tanging ang Saint Moon Aunt Goddess sa gitna ang kalmado, at pinigilan niya ang 2 pang hari na magalit. Nanatiling kalmado si Zhao Feng, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Zhao Feng. Nagsalita ang Saint Moon Aunt Goddess. Alam namin na ikaw ay disipulo ni Emperor Duanmo, ngunit nakaalis na siya sa Kang Ocean. Nang marinig iyon, muling nagkagulo ang mga tao at natigilan. Hindi nila inaasahan na si Zhao Feng ay isang alagad ng Emperor. Kahit na ang bagong haring tulad mo ay hindi natatakot sa 3 2-star sects, ang Azure Flower Continent ay inosente. Ang Saint Tiamon Goddess ay may mahinang ngiti, ngunit ang kapangyarihang nasa loob ng kanyang tono ay nagpakilos sa puso ni Zhao Feng. Sa 3 hari, siya ang pinakamagulo. Isa siyang Pictier King, at bilang isang 2.5-star sect, ang Pure Moon Spiritual Sect ay tiyak na mayroong higit sa isang hari. Tinatakot mo ba ako? Mukhang hindi pa sapat ang aral na ibinigay sa iyo ni Master. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng, at nagbago ang ekspresyon ng 3 hari. Hindi nila inaasahan na si Zhao Feng ay napakalakas,
ngunit tinuruan sila ni Emperor Duanmo ng leksyon. Zhao Feng, huwag uminom ng alak ng parusa sa halip na alak ng paggalang. Ibigay mo si Zhuang Wonner at hindi namin sasaktan ang sino mang naruroon. Ang sabi ng demonic daw expert sa malalim na tono, at ang mga tingin ng tatlong hari ay nakalock kay Zhao Feng. Nagulat at natuwa ang lahat ng nakatataas na miyembro ng Sacred Alliance. Ang mga hari ay talagang nakikipagnegosasyon kay Zhao Feng. Kung ang isang Zhuang Wonner ay maaaring ipagpalit para sa kanilang kaligtasan, sulit ito. Tinatakot mo pa ba ako? Bumagsak ang mukha ni Zhao Feng habang ang kanyang purple na buhok ay nagsimulang pumutok, at isang malamig na layunin ang nagsimulang kumalat sa buong bulwagan. Maging ang tatlong hari ay nakaramdam ng pagkabalisa. Nagkatinginan sila na may mataimtim na ekspresyon. Una, naalala nila kung gaano kalakas si Emperor Duanmo. Pangalawa, hindi nila makita ang kasalukuyang Zhao Feng. Nasaksihan na nila noon ang eye bloodline ni Zhao Feng. Nakita nilang pinatay niya ang mga eksperto sa Origin Core Realm noong nasa True Lord rank pa lang siya. Kahit ang Pursuit of Death ay hindi kumitil ng kanyang buhay, ngunit ang balita tungkol sa pagpatay ni Zhao Feng sa Emperor of Death ay hindi pa kumalat dito. Maliit lang na bilang ng mga tao sa True Martial Spiritual Zone ang nakakaalam. Kung hindi ito ang kaso, ang tatlong hari ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na makipag-ayos. Zhao Feng, hanggat ibibigay mo si Zhuang Wonner, ipinapangako namin na hindi namin gagawin ang Azure Flower Continent sa hinaharap. Napaatras ang Saint Monant Goddess, at pinigilan ng dalawa pang hari ang kanilang galit. Zhao Feng, sumang-ayon sa tatlong hari. Hindi napigil ang sabihin ng ilang soberano sa Sacred Alliance. Zhao Feng, huwag kang padaluz-deluz. Hindi mo maaaring gawing biro ang pagkakaroon ng Azure Flower Continent. Sabi ni Sovereign Beiyan daw. Ang tingin ni Zhao Feng ay dumaan sa itaas na echelon ng Sacred Alliance, at ito ay bahagyang nagtagal kay Yu Tianhao ng ilang sandali. Para sa Sacred Alliance, ang tatlong hari na nakikipagnegosasyon ay umuurong na ng malaking hakbang, at si Zhao Feng ay mapuwersa sa simula. Para sa isang kahangahangang gawin ito, ito ay sapat na upang maitala sa kasaysayan ng Azure Flower Continent. Okay, tatanggapin ko ang kasunduang iyon. Nag-isip sandali si Zhao Feng bago sumang-ayon, pagkatapos ay ipinadala si Zhuang Wonner sa tatlong hari na may kaway ng magnificent power. Bahagyang nagulat ang tatlong hari. Hindi nila inaasahan na ganoon kabilis ang pagsang-ayon ni Zhao Feng. Tinanggaw nila ang kanilang mga ulo at hinayaan ang itaas na echelon ng Sacred Alliance palabas ng bulwagan, ngunit si Zhao Feng ay nanatiling nakatayo, at tumingin siya sa hari ng demonic daw hanggang sa tumayo ang kanyang buhok. Zhao Feng, babalikan mo ba ang iyong pangako? Malakas na sabi ng hari ng demonic daw. Hihihi, bumalik sa pangako ko. Kumpleto na ang kasunduan. Ibinigay ko si Zhuang Wonner sa iyo. Sabi ni Zhao Feng habang may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Ang tatlong hari ay tumigil lahat, at ang mga puso ng mataas na antas na kalalabas lamang ng bulwagan ay nanlamig. May gagawin pa ba si Zhao Feng? Lahat, umatras. Mabilis na lumipad palayo ang pinakamataas na echelon ng Sacred Alliance. Natakot sila na madala sila sa away ng mga hari. Isang tao lang ang naiwan, at ang taong iyon ay tumalikod at tumayo sa tabi ni Zhao Feng. However, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yu Xingchen, ngunit wala siyang magawa para pigilan siya. Dalawang prodigy at tatlong hari lamang ang naiwan sa bulwagan. Boom! Ang pagpapakawala ng magnificent power ay nagpagulong-gulong sa bulwagan, at ang shockwave ay nagpadala sa itaas na echelon na mabilis na umatras, ngunit hindi nila maiwasang lumingon. Tatlong glow ng magnificent power ang lumutang sa hangin, at lahat sila ay galit na galit. Yu Tianhao. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa tatlong hari at sa halip ay tumingin kay Yu Tianhao. Zhao Feng, huwag mong isipin na hinihila kita pababa. Kakayanin ko ang isang hari nang walang masyadong problema. Walang emosyong sabi ni Yu Tianhao at nagpalabas ng kalahating hakbang na king intent habang bumukas ang kanyang unparalleled heaven battling bloodline, na naging sanhi ng kanyang battle intent na umabot sa level ng Void God Realm King. Zhao Feng, ano ang gusto mo? Malungkot na sabi ng Saint Monant Goddess.
Sinabi ko na ang Moon Demon Palace ay kailangang magbigay ng paliwanag sa Azure Flower Continent kung hindi ay aalisin ang Moon Demon Palace sa Kang Ocean. Ang tono ni Zhao Fang ay naging mas malamig at malamig. Zhao Fang, huwag kang magyabang. Ang hari ng demonic na daw ay umungal habang ang kanyang magnificent power ay durog patungo kay Zhao Fang. Ang kalangitan ay tila kinulayan ng iskarlate itim na apoy, at isang magulong spatial na sukat ay nagsimulang lumitaw. Malamig na ngumisi si Zhao Fang habang ang kanyang layunin ay dumaan sa langit at lupa. Boom! Ang magnificent power na nabuo ng demonic Dao King ay kumilos na parang tinamaan ng tribulation lightning at agad na nawasak. Isang walang kapantay na layunin na tila naghahari sa kalangitan ang bumagsak patungo sa hari ng demonic na Dao. Wow! Ang hari ng demonic Dao ay agad na nagluwa ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mukha ay namuti. Emperor Intent, bulalas ng Saint Monant Goddess at gintong kalansay. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Zhao Fang at dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Bam! Boom boom! Tila nanginginig ang langit habang ang isang nakakatakot na alon ng kidlat ay bahagyang nakikita sa himpapawid. Ang aura ng walang kamatayan at walang kamatayang God Tribulation Lightning ay nagpang-inag sa mga kaluluwa ng tatlong hari. Plop! Ang demonic Dao King ng Moon Demon Palace ay nahulog mula sa langit at lumuhad sa lupa. Emperor Zhao Fang, patawarin mo kami. Sa isang iglap, ang Saint Monant Goddess at ang kanyang kasama ay tila nahulog sa isang bangin at nagsimulang magmakaawa.